pagka tumakbo yan, nanalo yan, merong karera yan sa Senado. Ibig sabihin, pagka natapos na ang termino niya, nagpahinga siya ng isang termino, ha? Tapos tumakbo siya ulit, mataas pa rin ang chance niya na mananalo kagaya nitong si Soto at nitong si Lacson. Ganyan ho yung mga merong future sa politika, kagaya nitong si Senator Bato at nitong si Senator Christopher Bongo. Pero pagka incumbent ka, nakaupo ka, kasalukuyang ka senador, re-electionist ka, tumakbo ka, natalo ka, ibig sabihin, diretso ka na sa inodoro. Yung mga pinaglaban mo, yung mga pinagsasabi mo, walang naniniwala sa'yo. Tama lang naman ho ang nangyari na yan dito kay Francis Tolentino. Anak ng toko, ngayon, siguro ngayong mga panahon na to, maliwanag na sa kaisipan itong si Francis Tolentino ang dahilan ng kanyang pagkakapanalo noong 2019 senatorial election. Maliwanag pa sa sikat ng araw, nagdinala ka lang ng mga Duterte supporter kaya ka nanalo. Ang pagkakatalo mo na yan, napakalaking ginhawa sa sambayan ng Pilipino na nawalan ng mga balingbeng, mga unyango dyan sa isang unyago ang nawala sa Senado at naragdagan tayo ng isang magiting na senador na si Congressman Rodante Marcoleta. Mapanggang sa ngayong oras na to, hindi pa rin talaga natin matanggap ang nangyari sa ating mga kandidato. Lalo-lalo na dito kay Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuleto, itong si Atty. Jimmy Bondok. Yan ho yung mga senador na hindi ho sila nawalan. Sa totoo lang, hindi ho sila nawalan. Nawalan ho ang sambayan ng Pilipino. Nakita nyo yan si Atty. Vic Rodriguez, hindi pa ho siya senador, pinaglaban niya na ho ang budget, pinaglaban niya na ho ang mga ordinaryong Pilipino. Naging boses na ho siya ng mga ordinaryong Pilipino. Sa samot-saring isyong nagdaan sa ating bansa sa loob lamang ho ng napakaikling panahon. Ilang buwan lamang ho, pero nakita ho natin, di pa ho siya tumatakbo ng pagkasenador. Wala pa ho siyang plano. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan, wala hong planong tumakbo yung mama na yan. Nakuha lang ho yan sa pilit. Pero sinubukan natin, meron pa namang 2028 at sana sa 2028, pagka nakita nyo yung mga kalibre ng mga inupo nyo, kagaya nitong si Lacson at nitong si Soto, sana mabigyan ng pagkakataon nitong si Atty. Vic Rodriguez dahil napakalaki ho ng maitutulong niya sa sambayan ng Pilipino. Tayo ay believe dyan kay Atty. Vic, kay Pastor Kibuloy, dito kay Atty. Jim Bondo. Lahat ng sinasabi nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sa maniwala ho kayo sa hindi, puro kasinungalingan lang ho yan. Kung ano ho yung mga kasinungalingan sa EJK, kung ano ho yung mga kasinungalingan dyan sa confidential fund ni VP Sara, kung naniniwala kayo dun sa mga aligasyon na yun, dun sa mga kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy, ang dahilan lamang kung bakit ho siya talagang ginigipit ngayon, dahil kaibigan ho siya nung dalawang individual na sinisiraan na yun. Pero yung mga paninira sa kanya, yung mga black propaganda kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun din ho yung mga propaganda dito kay VP Sara, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para naman dito sa mga taga Marikina, palakpakan ho natin ang mga taga Marikina at Laguna diyan sa Maynila. Maraming salamat sa mga kababayan natin diyan, talaga namang nanaig ang tama diyan sa mga lugar na yan. Sa Marikina talo ho yang si Teacher Stella at itong si Dan Fernandez, mag-ama ho silang natalo, tumatakbo ng gobernador, yung anak naman ho niya tumatakbo ng pagka-congressman. Siguro sasali siya doon sa Young Guns, pero ngayon nakita ho natin na buwag na ho yung One Guns dyan sa House of Representatives. At itong si Benny Abante, mag-focus ka na lang dyan sa simbahan mo. Huwag na ho yung pagdidila-dila mo, yun na lang pagtuunan mo ng pansin. Pagdating sa politika, manahimik na ho kayo. Napakalaki perwisyo ng ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino. At ito, napakagandang balita nito, no? Kahit na natalo dun yung karamihan sa mga congressman itong si PRRD diyan sa Cebu, yung naman hong gobernador na wala na ho yang si Aswang, yang si Bacolao, yang si Gwen Garcia, nanalo ho itong si Barry Cuatro, itong si Bam Barry Cuatro, ang bagong gobernador ng Cebu. Ano ho yan, napakagandang balita ho yan. At least, di ba, hindi na ho unyango, hindi na ho aso nitong si Marcos Jr. ang nakaupo bilang gobernador dyan. Ibig sabihin, talagang nagsulido, Duterte, maraming Duterte supporter dyan sa Cebu. Pero nakakapagtaka, kasi kung binoto mo yung si Barry Cuatro, parang Pambari Cuatro, malamang sa malamang, iboboto mo yung mga congressman, mayor o kung sino mang mga kandidato nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa lugar na yan. Rekta na ho tayo kung ano nga ba ang naging resulta ng eleksyon eleksyon diyan sa Mindanao. Pakinggan ho natin 'tong mga kababayan. Pwede bang tingnan natin yung Mindanao? Meron doon isang blue na maliit.
This one. Yan. Oo. Okay, yan ang Ayan, South ayan. Cotabato, nasa 51% na ng transmission results. Pero Gretch, sagutin na natin yung tanong mo sa Mindanao. Diretsuhin na natin. Mindanao, yan. So, meron tayo ditong heat map. Hitmap. Mindanao, kamusta? Inahanap ko yung portal na yan, di ko natin makita ha. Kung sino man nakakakita niyang portal na yan, kung merong sino mang may access, i-comment niyo sa baba yung link, no. Pero sa tingin natin sa News 5 lang ito kasi di ko natin makita yung portal na yan. Kanina po natin hinahanap para sana talaga mahimay natin kung kasi diyan yung kasi sa yung sa ABS talagang iisa-isahin mo, punta kang local, punta kang national po. Ang daming pinupuntahan ito kasi pindot-pindot lang sa mapa, makikita nyo na kung sino yung mga nanalo, di ba? Mas madali po kasi ito kasi mas nare-recognize ng ating mga kababayan yung mapa kaysa doon sa pangalan. Kung itong lugar na to, ito bandang Luzon to, bandang Mindanao to, bandang Visayas to, ito banda. Mas madali ho siyang ma-identify ka nga. Pero kung sino man merong access dyan sa portal na yan, i-comment nyo dyan sa baba yung link. Ang boto sa Mindanao. Yan. So far, Senator Bongo with 4.2 million votes. Bato de la Rosa with 3.8 million votes. That is expected dahil mga kapatid, noong 2019, silang dalawa din ang number Marcoleta, Jimmy Bondoc, Salvador Philip, saludo. Maraming salamat sa mga kababayan natin taga Davao. Palakpakan natin mga Davaoeño, mga Mindawanon. Maraming salamat to ha, mga kababayan natin. Maraming salamat to sa talagang pagmamahal nyo kay dating Pangulong number 1 at number 2 sa Mindanao. Saludo, At ito ang malaking rason kaya sila nag-top 5. Number 3 is Marcoleta with 2.6 million votes, followed by Saludo ha. Sumunod Jimmy po si Bondoc, Atty. Jimmy. Philip Salvador, Raul Lambino, JV Hinlo, Vic Rodriguez. So far mga kapatid, puro mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, Camille Villar, Apollo Quiboloy, Amy Marcos, and si Doc. Imagine, itong si Pastor Kibuloy, tinalo pa ho niya itong si Amy Marcos. Diyan sa Marites, Mindanao. Given na yun kasi baluarte ho na talaga ni Pastor Kibuloy. and then si Erwin Tulfo is at number 13, Bam Aquino is at number 14. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw kaya yung hocus-pocus yung sinasabi nilang mga nangyaring kababalaghan dito sa election na to. Sana yung mga ebidensya ipunin niyang mga yan, yung mga kagaya nitong si Chito Samontiña, ipunin ho yung mga ganong klaseng dokumento at isampal sa pagmumuka ng COMELEC kung bakit merong sa kasunod tanggalin na yung pulisiya na kahit na magkaroon ng aberya bawal picture at naman ganon. 'Di ba? Kasi yung hindi pagbasa ng makina sa iyong boto, makukonsidera na ho yun bilang isang, para sa atin parang isang dayaan na ho yun Kasi ang daya naman, ikaw na bumoton, binilang mo ng tama, pinasok mo, hindi niya binasa ng tama. Ano na meron na akong ibig sabihin yun? Dapat sana pagka ganung insidente, dapat pagbigyan yung bumoto na picturean na yung mga balota na yan. Bigyan siya ng chance na madokumento yung pagiging falsifikado ng mga makina nitong si George Garcia. Tuloy. Sa Mindanao, Ay, teka lang. Dito na tayo dito sa mga idolo. Shout out mga idolo. Another question, Marlon, no? Tuloy ba ang laban niyan ni Atty. Vic Rodriguez and Kong Sid Ungab na nanalo, no? Congratulations, Kong Sid Ungab. Ang kanilang laban sa Bicam anomaly. Tuloy. Tuloy yan, no? Tuloy. Hindi lang natin alam kung tuloy yung oral May 19. argument ngayong May 19. Dahil Hindi pa talaga tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban at dito pa natin Baka makikita. dito natin malalaman. Dito natin makikita yung sinayang nilang isang Atty. Vic Rodriguez na dapat makikipagdebate sa plenaryo sa Senado. Ito. Galing, para na nating nakikita yung yung tipong magiging pamamayagpag nitong si Atty. Vic Rodriguez. Narinig nyo ho yung bawat talumpati niya sa mga Siya ho hindi siya nagsayaw, hindi siya kumantay, wala ho siyang ginawang kung ano-anong kawakihan dyan sa mga entablado ng PDP. Hindi ho siya ganun. Linatag ho niya plataforma at kada bitaw ho niya, kada speech ho niya, meron ho siyang baon na bago na hindi kagaya ng ibang mga kandidato na kung ano sinabi dito, sinabi doon, magkaparehas na yan. Hindi. Si Atty. Vic, pagka yan lumabas,
kung anong kargada niya dito sa ano na to, makakaasa ka merong ibang flavor na ilalatag yan sa susunod na ano. Pinapanood ho kasi natin lahat yan. Yung iba hindi na ho natin na-upload kasi sa dami ng kaganapan, no? Hindi na ho natin, kasi yung ibang mga vlogger, pinapasadahan na rin naman. Pero lahat to ng speech mula kay Pastor Apollo Kibuloy hanggang dito kay Doc Marites Mata, pinapakinggan ho natin mga plataforma nila. At naghahanap po tayo nung yung tipong yung kagaya kay Pastor Kibuloy, ang ganda ho nung analogy niya, no? Bibili ka lang ng katol, tatanungin mo lahat ng features niyan. Bibili ka ng electric fan, tinatanong mo kung merong ano yan, di ba? Kung merong mga safety pictures. Pero sa paghahalal natin ng senador, isang shade lang, wala nang tanong-tanong, basta binigyan ka ng ganito, ganyan, okay na. Hindi ho ganun. Kung dun sa simpleng bagay, walang, nantoko kung ano-ano pinagtatatanong natin. Bibili ka nga lang ng tsinelas, talagang ulang na lang lahat ng sizes, lahat ng ano ba to? Ano bang uri ng plastic ito? O ano ba to? Matibay ba to? 'Di ba? Ganun ho yan. Magtatagal ba to? Yung tsinelas nga lang, tinatanong mo yung kung ano-ano, tapos pagka senador, wala nang tanong-tanong, basta sikat ang apelido, kesyo pabalik-balik na lang sa Senado, iboboto na kagad. Hindi yung ganun yun. Ito yung nakikita nating panalo na hindi nila madadaya Mismo. sa kanilang oral argument, sa kanilang talino, sa pagbabalangkas ng issue, sa kanilang paghahatid ng impormasyon sa tao, at sa kanilang pangingwestiyon at pagtatanong ng tamang mga kwestiyon kung nasaan na ang kaban ng At bayan. dito makikita yung credibilidad ng Supreme Court kung meron man. Di ba? Kasi alam natin na ngayon maraming nagdududa, maraming pintas ang natatanggap ng Commission on Elections na sana yung kataas-taasang hukuman na sila na lamang ang pinakahuling pag-asa patungkol sa garapal na korupsyon sa pamahalaan, sana hindi sila magpagamit sa impluwensya ng palasyo ng Malacanang. Pangalawa syempre Marlon, no, gusto rin natin bigyan ng ating matinding pagbati si Vice Mayor Baste Duterte ng Davao City at ang ating ama, ang pambansang ama na si Tatay Digong as the new mayor of Davao City. Ang huri Para sa mga sandali lang, masingit lang ako mampama. Para sa mga mga umahawak ng matataas na pwesto sa pamahalaan. Nakita ko lang tong si Benhur, hindi porket DILG secretary kayo, yung mga matataas na pwesto na hawak ng gabinete, yung mga pwesto ng gabinete na matataas ang pwesto, huwag yung isipin na pagka hinawakan niya, magiging senador kayo, ha? Pagka nag-coops kayo, at nagpakatuta lang kayo kay Marcos Jr., hindi ho kayo magiging hindi kayo magiging senador. Tingnan niyo si Benhur. Naku, billion ho. Tingnan natin, billion ho ang umalagwa dyan sa na yan, sa kampanya nitong si Benhur. Kaliwat kanan, kahit saan kayo tumingin, merong abalos, merong TV commercial, merong sponsor post, merong billboard, merong kung ano-ano, daming abalos. Pero anong nangyari ho sa kanya? Diretso pa rin ho siya sa inodoro kasi linaglago siya ni Marcos Jr. ko Marlon, baka laruin na naman yung mama. Kasi sa condition niya ba na siya ay nandun sa ICC, will he be allowed to take oath? Pero the good thing is, if hindi siya bigyan ng pagkakataon na yun, which should not happen, dapat talaga mag-oath siya, walang call ang ICC kung siya ay disqualified or anything, it is still Mayor Baste who will lead Davao. Pag hindi nila pinayagang manumpa ang isang Tatay Digong, lalo lamang magagalit ang taong bayan at lalo lamang itong magiging sanhi ng divisiveness sa. At saka yung botong nakuha ni Tatay Digong, 600,000 dawawenyo. Ketang baluslos, 100,000 plus lang ho. Ganun ho kadami ang nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Davao City. No? Ay mga Nograles, night-night, tulog na kayo. Wala na. Kahit gabinete, hindi na kayo bibigyan. Ako presidente. Kukunin kong mga undersecretary o kung ano-anong pwesto sa pamahalaan. Para saan? Anong makukuha ko in return? Sa mga Rimulya, meron. Cavite. Yun. Pero sa bagay, di ba, Cavite. Pagka national, pagka presidente, importante din ho kasi yun. May mga baluarte, yung mga malalakas sa mga lugar-lugar na yun. Pero dito sa mga Nograles, lumitaw ho ang kanilang wala na ho kayo. Wala nang kwenta ang mga Nograles. Imbis na nakipag-unite kayo sa mga Duterte, nagkaisa kayo. Ang ginawa ni Migs, nagpakaaso kay Tambalos. Sa bagay, matataba ng mga bulsa nyo, pahinga na kayo. Night-night na rin sa inyo. Pilipinas. Divisiveness, how divided are we? Sobra.
Sobra. How divided are Sobra na, Pam. Yung ginawa pa lang nila. At ito, malaking sampal. Pinag-usapan natin yung pag-uhukom sa kay referendum. Di ba? Yung panunubos. Kahapon, no? Kitang-kita. Yung pagiging number one ng Senator Bongo, kitang-kita na galit ang taong bayan sa ginawa kay Tatay Digong. Yung ipinakitang boto ng Dabawenyo at Cebuano, pagpapatunay Solid, ito na sinusuka ng mga taga Mindanao at taga Visayas ang Marcos administration. Marami pang marami pang members ng Quadcom. ang hindi, they didn't make it, no? Oo. Abante didn't make it. Oo. Dan Fernandez said, I'm Hindi rin. done. I'm done. Oo. He's done. You're done, Dan Fernandez. Nakakahiya itong mga... Well, unfortunately for is it Batangas o Quezon? Si Luistro, she made Nakalusot? it. Oh, nakalusot kasi naman din, wala din namang kwenta yung... Stella Kimbo didn't make it as mayor of Marikina. Sa So- pagpapatunay ito na hindi kasiguruhan yung pamamahagi ng bilyon-bilyong ayuda. No? At hindi, totoo yan, Marlon. At hindi rin naman, Marlon, kapana-panalo ng prinsipyo mo ang pumanig ka sa mali. Diba? Well, Tambaloslos will definitely win because wala naman siyang kalaban eh. Pinaano niya lahat ng kalaban niya. Pinadikit niya, no? Pero pansin nyo ba mga kababayan, no, yung ang layo, no, yung tipong realidad ng Pulse Asia, SWS, yung mga RM, kung mga survey sa senatorial. 'Di ba? Kung itong election na to hindi man rigged, ibig sabihin lahat ng kung ano man yung mga lalabas sa survey, senatorial, presidential, talagang wala na tayong maaasahan. Kasi nagpipinta sila ng larawan sa mga survey na itong mga to malalakas, mga taga-alyansa panalo. Yung dalawa sa kay Tatay Digong, yung si Bato at saka itong si Bongo, talagang hindi nila mapapakialaman yan. Imposible mapakialaman nila yung dalawa na yan kasi magmumukha talagang masyado magiging obvious ang dayaan. Pero panalo ho talaga sila. Kahit yung mga nakuwang boto ng mga yan, kasi pagka binoto mo si Bongo dahil sa malasakit center niya, hindi mo naman iboboto si Bato dahil sa malasakit center ni Bongo. Di ba? Ganun ho yung logic nun eh. O pagka binoto mo si Bato, mataas ang tsansa na iboboto mo si Pastor Kibuloy. Mataas ang tsansa na iboboto mo si Atty. Vic Rodriguez kasi kilala mo eh. Kilala mo Bato de la Rosa. Hindi mo kilala si Bato de la Rosa bilang isang malasakit center. Si Senator Christopher Bongo. Kilala mo si Senator Bato de la Rosa bilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon kung babad ka sa politika at malamang sa malamang yung mga bumuboto kay Senator Bato de la Rosa, yun yung mga medyo babad sa politika at saka nakilala nila. Pinapanood nila yung mga talumpati ni Senator Bato de la Rosa. Kadalasan o di man, ini-endorse niya isa-isa yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganun kadaming nakuha ang boto nitong si Senator Bato at hindi nag-reflect doon sa kanyang mga kasama, meron nung talaga tayong problema. Kaya hindi tayo naniniwala na natalo yung si Atty. Vic Rodriguez, si Senator, itong si Atty. Jim Bondoc, si Pastor Kibuloy, at karamihan ng mga kandidato ng PDP laban. Kung tanggapin man nila na yung talo na sila o kung ano pa man, nasa kanila yan. Pero marami yung ebidensya na hindi nagme-make sense yung naging resulta ng eleksyon. Kontra yung mga naglalabas ng survey, kontra dun sa lohika na kung iboboto mo si Bongo, si Bato, malaki ang chance iboboto mo yan si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Jimmy Bondoc. Kasi yung mga yan, kumbaga, alyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan kung bakit ibigay na natin yung kay Senator Bongo, dahil sa malasakit center. Itong si Senator Bato de la Rosa, anong dahilan kung bakit siya iboboto? Dahil isa sa mga matapat at talagang mapagkakatiwala ang senador na tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inendorso niya itong mga individual na to. Hindi natin nakita ang pangalan. Inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si Senator Christopher, itong si Senator Bato de la Rosa. At isa yun sa mga naging driving force kung bakit siya binoto ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. At hindi nila iboboto. Binoto nila si Bato. Inendorso ni Tatay Digong itong mga kandidato na to pero hindi pa rin nila binoto. Meron ho tayong problema. Falsifikado ho talaga itong election na to. Ako, nasa sa inyo kung sa tingin nyo, yung integrity, yung credibility nitong election na to, naniniwala kayo. Tayo ho, doon pa lang sa pag-shade ng pangalan, pagpapakain dyan sa ating balota, dyan sa mga makina wala ho tayong tiwala. Niwala ho kayo sa akin mga kababayan.
Yun nga merong tarahan na dadaya na paano pa pagka pinasok mo sa makina ang ano na yan, yung balota na yan, na kung saan 10 beses mo inulit, wala kang overvote. Pero pagka pinakain mo, wala na, babay na boto. Kasi na-overvote ka, anak ng toko. Yun niya lahat, no? Ang tanong nito, Ang Richard Gomez, nanalo. congratulations po sa mag-asawang Gomez. Si Kerwin nangunguna. Congrats sa inyo. Diba? Parang Meron kayong mayor na Judy. Diba? At although, Marlon, ang sinasabi ko nga kanina, ano nga ba yung sinasabi ko? Nawala ako bigla. Yung yung mga Quadcom, ano ang magiging game changer sa House of Representatives sa pagpasok ng, is it the 20th Congress now? 20th Congress, no? Na ang mga tao ba ay bibira pa rin? Because this year now becomes how lame of a duck the president is. Ang galing Diba? mo ron. Ito Ang galing yun. mo ron. Ngayon pa lang lame duck na. First year pa lang, we all know na lame na eh. Oh. Usually, ang pagiging lame duck ng isang pangulo, ito yung 1 year before ka mag-seat sa palasyo ng Malacanang. Pero ngayon, para kasi sinampal ng kaliwat kanan, higit lalo. Yung kapatid niya na si Amy Marcos, muntik pa malaglag. Nakakuyapit sa numero 12. Kuyapit. Diba? Oo. Diba? Yun yung muntik-muntikana na. Tapos Marlon, ang inaano ko kasi ML, yung party list ni Dilima. ang another question dyan is, will these people now try to jump ship? No? Kasi pagdating in a matter of Sa mga hindi pa ako nakasubscribe sa Third Floor Studio, no, sa tingin naman natin, hindi naman titigil yung mga iniidolo natin na yan. Kahit na tapos na eleksyon, sa tingin natin, mas iigting pa, mas titindi pa ang pagsasalita nitong mga iniidolo natin ngayon sa social media. Subscribe po kayo diyan sa Third Floor Studio. Yung mga ano ho yan, siguro ngayon naniniwala na kayo sa akin. Sa mga vlogger na naglabasan, isa ho sila sa mga rising star kung tawagin. Hindi lang ho napatawag yan si Madam Pamela sa Tricom. Pero kung sakaling napatawag ko yan sa Tricom, sinigurado ko sa inyo mga kababayan, malupit din ang magiging performance yan kung ikukumpara natin doon sa mga vlogger na nagsalita diyan sa Tricom. Swerte lang swerte yang si Abante, hindi niya pinatawag itong si Madam Pamela. Kung pinatawag niyan, nakita niya yung mga katarayan nitong ali na to. Loy. months, Marlon, wala na ang 2025. Nasa 2026 na tayo. 2026, end of 2026, VP Sara said that she will decide and she will declare if she will run for a higher office. Kagabi nga ho, napaisip tayo. Nagbilang na ho tayo kagad, mga paparating, ganitong bilang, yung mga dadatnan, ito yung mga bilang, impeach pa si VP Sara. May pag-asa pa. So tingnan naman natin, hindi may impeach si VP Sara. Hindi dito sa kongreso na to. Hindi siya mai-impeach kahit subukan pa nilang paulit-ulit. Hindi ho mai-impeach si VP Sara. Huwag na ho kayong matakot. Nasa safe zone pa ho si VP Sara ngayong mga panahon na to. Ngayong mga panahon na to. Kung kahit sinong pumalit dito kay Amy Marcos, dito kay Bong Revilla, Amy Marcos, at dito kay Ben Tulfo Bitag, dito sa tatlo na to, medyo, lang yan, magkakaparehas lang naman yan. Wala naman tayong may tatabi sa tatlo na yan. Yung si Camille Villar talaga, tinatabi natin yan dahil kahit pa paano yan, merong siya talaga sila sa mga kaibigan ng mga Duterte. Pero, doon kay Amy, kay Bong, at dito kay Bitag, ano ho yan, di naman tayo sigurado kung ano magiging boto ng mga yan. Hindi kay Amy sigurado, hindi na boboto ng impeachment yan. Hindi niya i-impeach si VP Sara. Kapal naman ang mukha niya, di ba, kung sakali. Medyo nasa safe zone na ho tayo, no? Kung sana hindi ma-impeach si VP Sara dahil siya yung gusto natin maging presidente sa 2025. Kung sakali, siguro dahil dito sa nakitang boto na nakuha nitong si Bong Makino, tatakbo ng pagkaano yan, vice president, hindi naman kaya president. Baka lumaban siya. Parang naaamoy na ho natin ang pinaplano nitong mga dilawan na to. Pero ilalampasan nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon nagiging malinaw na kung ano yung magiging political landscape o yung sino magiging magdidigmaan sa 2028 presidential election. Pagkatapos ng election na to, yun ang habang sinasabi natin, medyo lilinaw na kung ano nga
mababang ano diyan. O kung pwede rin sumubok ulit itong si Soto at itong si Lacson. Sa bagay wala kasi yung si Soto kasi tumanda na lang sa Senado yun, wala naman talagang nagawa. Kaya kahit anong pagpipilit pa ng dalawa na yan na tumakbo ng president, vice president, yan mananalo. At base dun sa nakita nilang boto nila dito sa election na to, sa midterm election, hindi na siguro sila susubok. Ang naririnig natin susubok dito yung mga dilawan. Pangungunahan ni Bam Aquino. Sa 2028. Pero yan ay nakadepende pa rin sa sitwasyon ng kanyang impeachment. Ano sa tingin mo dito sa 20th Congress, yung composition ng ng senator ng 20th Congress, Marlon, will she make it or not make it and will be impeached? Hindi siya may impeach. Sino-sino ang mga boboto? Kahit hindi pa tapos ang election, O, sino-sino alam natin, ang kasi mga- walang merito. Walang merito yung kasong isinampas sa kanya. Himayin muna natin yung mga nanalo. Actually, yung mga prinipusyum na nanalo na 12 ngayon. Yung bago at nagbabalik na senador. Bongo pa to. Of course, yung boto niya na kay BP Sara. Tapos, dito natin babantayan kung ang dilawan ba na katulad ng isang Bam Aquino at Kiko Pangilinan na isang abogado titingin sa merito ng kaso o titingin sa labanang politika. Dito rin natin mapapatunayan, Marlon, kung totoo ang mga haka-haka na ang deal ng isang Bam Aquino sa INC kaya siya binitbit ay ang hindi niya pagboto sa impeachment ng VP Sara. Yun kasi ang mga haka-haka eh. Bago yun may mga lumabas na lalo sa Manila Times na kaya yung pagdududa ng tao nako-connect the dot mo dahil simula ito, nag-umpisa ito nung naririnig ng gusto ng umalis sa alyansa ng Bagong Pilipinas si Jaime Marcos saka si Camille Villar at napabalita naman na kinukonsidera ng administrasyon na kunin nila o suportahan nilang palihim ang kandidatura ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. And true enough, tingnan natin ang kinalabasan ngayon ng resulta ng nakaraang halalan. Nakalipas na halalan. Ito, papatunayan at sisingilin ng maraming sambayan ng Pilipino kung si Senator Ping Lacson, Marlon, will repeal that law or was it a law or resolution that he created na liquidation by certification, di ba? So para maitama Kung maitama niya, kung ano yung pagkakamali, para maitama ba? Kasi ang sinasabi niya, tama naman, inabuso lang ang proseso. Kasi pag in fairness naman talaga, nung pamunuan nung ang Senate President pa ay si Tito Soto, 18 Congress ba to? Andiyan siya, nakapasok din, no? Tito Soto. Oo, nakapasok sila. Binantayan nila yung budget. At nung panahon na yun, ng Duterte administration, may nagtatangka ng insertion din. Yung kalakaran ng insertion, nandyan na yan by tradition. So, kailangan na lang talagang bantayan ng bawat miyembro ng Kongreso mula sa Kamara at Senado. So, in fairness naman, dun sa tandem ng Tito Soto at ni Ping Lacson, kahit papano, naging fiscalizer sila patungkol doon sa mga insertion. At kung ikukumpara yung insertion noon sa Duterte administration, hamak na malakihan ngayon, bilyon-bilyon. Noon yun, Marlon. Noon, maliit. Pero ang punto ko rito, yung performance ng dalawa, katuwang pa ang dating minority leader na isa ring dilawan, na si Franklin Drilon, at kahit pa paano pumupunta mismo sila sa palasyo ng Malacanang. At si PRRD ang mismong nagbibito. Pinapakinggan niya na eto ganito ko kayong insertion noon ng Duterte administration. Pero ngayon, sa kabila ng katotohanan na 28 ang blanco sa bicameral report, talagang pikit mata. Pinirmahan, di ba, ng isang Marcos administration. At kung tingnan natin ano magiging performance ng Tito Soto at Ping Lacson ngayong papasok na 20th Congress para bantayan ang budget, yun ang antabayanan natin. At alam natin na kahit papano, nasa matinong pag-iisip sila para naman hindi magpagamit sa palasyo ng Malacanang patungkol dun sa impeachment trial na kakarapin ng Vice President Sara Duterte. Doon ka nga sumampa bilang isang partido mo
At sa alyansa ka nga you have to give back. Yan ang hindi pinakamaganda sa pagiging ilalim ng mga partido o pagiging ilalim ng mga nag-finance sa'yo. Dahil you have to, riresibuhan mo yan. Eventually, ano ang singil sa kanila? Yun ang tanong. Ano ang singil sa kanila? Do you honestly think that they would risk their political careers na nasa entablado? Sa edad nila? Oo. Sa edad nila? Oo. Wala na silang dapat i-risk. Ini-risk na nga nila. They were heavily criticized when they joined Kaya nga Alyansa. wala na nga sa kanila na nasa balag ng alanganin yung kanilang karir dahil sa edad nila ngayon, I don't think na makakakuha pa sila ng re-election na pwesto after 6 years. Oo nga, pero since wala nang risk sa kanila yon, they can do anything ng panggagago, pantatarantado, excuse the language, at yung pagbabalik doon sa I hope not. kung whoever they owe it to, i-deliver nila yan. Sana hindi. Sana hindi. Mas takot pa ako na sa magiging linyada ng isang Bam Aquino at ng isang Kiko Pangilinan dahil mas may hugot sila laban sa pamilya Duterte. Dahil Duterte family lamang o Duterte administration lamang ang talagang winalot ang Dilawan at Pinklawan. Totoo yan. Totoo yung sinabi na yan ni Sir Marlon. Kung ating titingnan na talagang mas meron pang beef itong mga Dilawan na to kay Tatay Digong kumpara dito sa mga loyalista nga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga yung nagpabagsak sa mga loyalista nga, yung mga which is yung mga Dilawan, dumating si Tatay Digong, pinabagsak ni Tatay Digong yung mga kalaban itong mga loyalista nga na to. At ngayon, itong mga loyalista nga, yung nagpabagsak doon sa mga kalaban nila, siya naman pinabagsak nila, bumalik yung mga kalaban ngayon, itong mga loyalista nga nito. Tingin nyo kung anong gagawin nitong si Bam Aquino, Risa Hontiveros, at itong si Kiko Pangilinan. Wala na yung mga kung sakali na ma-impeach nila si VP Sara. Kung sakaling ma-impeach nila. Ngayong mga panahon na to, nagbibilangan tayo, base sa ating bilang, hindi nila basta-basta may impeach si Vice President Sara Duterte. Medyo malabo. Okay. How old, kasi nabanggit mo yung edad nila Tito Sen, no? How old is Amy Marcos? 60 something, 60... Amy, 69. Senior na rin. Okay, 69. She's over senior, 69. Yes. If she has another 6 years, 75 na siya. And by the time na 75 siya, will she still be physically healthy to run for another public office? Because last term niya ba to? Hindi pa, no? May isa pang siyang term after 2032? O may isa pa siyang term? Ang akin is, mas panghahawakan ko ngayon yung pwestong ibinalik kay Amy Marcos kesa sa mga bagong nandyan na asahan mong magligtas sa'yo. Kasi this time around, yung usapin ba ng pagbabalik or yung pagre-resibo sa tulong Marlon, she owes it now to VP Sara to make it right for her father to be freed from ICC. At saka payback time para sa pwesto ni Amy Marcos sa sitwasyon niya para ipamukha niya naman na ibang Marcos siya. Na ibang Marcos siya at yung pamahalaan ngayon ay hindi pamahalaan ng Marcos, hindi pamahalaan ng Araneta at Romualdez. Yes. Diba? Higit lalo yung sa sa Camille Villar, tama. Grabe yung nangyari sa namin. What do you call her? Bimpo. Bimpo. Oh, diba? Bimpo. Grabe batang itinulak ng magulang sa politika. Higit lalo yung kay Camille Villar. Grabe yung nangyaring pagkatalo ni Ma'am Cynthia Villar sa pagkakongresista dahil ang tumalo sa kanya ay isang quote-unquote never heard sa Las Piñas. Yung lalaki, sorry, hindi ko sa memo, pero ang layo at pulling away. At maraming nagsasabi, maraming naghihinala na kaya ganun ang kinasapitan ng isang Cynthia Villar dahil na rin sa epekto nung paglipat ng isang Camille Villar mula sa alyansa
patungo sa bakuran ng mga Duterte. At hindi man nila agad na nasungkit na matalo ang Camille Villar sa Magic 12, dito nila kinana yung nanay. Dito nila dinali. And look what happened also to Bong Revilla. Bong Revilla nasa laylayan. Alam mo bakit? Ang mga anak ni Bong Revilla hindi bumoto sa impeachment, hindi pumirma sa impeachment complaint kay BP Sara. At tinitingnan to, nagganti ito ng administrasyon sa Bong Revilla. Totoo yan. At yung mga nakikita nilang hindi na magiging asset pa dyan sa House of Representatives, talagang sinisibak nila. Sino? Yung mga kinabubisita ng tao, si Dan Fernandez, si Stella Kimbo. Tingnan nyo ha, may pattern talaga eh. Yung mga kinabubisita ng mga tao na hindi na nagiging nakakadagdag pa ng nakakapagtrabaho ng maayos dyan sa House. Yan si Kimbo, ay sabagay si Kimbo tapos na yan, di ba? Mayor Ruata ng Marikina ang tinatakbuhan niya. Itong si Dan Fernandez, lahat to nang wala ng pakinabang sa administrasyon, yan si Paduano, wala to sila. Ay, ang si Benny Abante, wala na ho kasi. Wala na silang, kung sakaling makapasok sila dyan sa House of Representatives o makahawak silang person, hindi na ho sila magiging asset sa pamahalaan. Kaya yung tipong pag-boost, doon sa mga kandidatong kagaya nitong si Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan, hindi na ho nila ginawa doon sa mga congressman nakaalyado nitong si Tambaluslos. Wala na eh. Yung mga magiging prosecutor sa impeachment ni BP Sara, talagang pinilit ho nilang papanalunin. Si Luis Tro, yan si Joel Chua, yung mga magiging prosecutor. Kailangan ho kasi nila kailangan yung sa PPP party list, ay yung sa 4-piece party list kung di tayo nagkakamali. Yung mukhang bakulaw na lalaki. Yung mga magiging prosecutor dyan sa impeachment ni BP Sara, dahil sila na ho yung nag-aral, sila na yung kumbaga, meron na silang kanya-kanyang trabaho, hindi pa nag-uumpisa. Yan si Rod Gutierrez, hindi pa nag-uumpisa impeachment trial, binigyan na ho sila ng kanilang mga assignment, kaya hindi na ho sila pwedeng tanggalin bilang mga congressman. Meron ho silang guaranteed na ho sila na mananalo ng pagka-congressman ngayong 20th Congress. Pakinggan natin. Talaga ba? May ganun. Galing mo sa ganyan. May ganun. Di ba? May kita mo, ano nangyari sa isang Bong Revilla na, siya yung tinutukoy ko na isang Bong Revilla na talagang crowd drawer, na talagang tinitilian, iaangat lang ang shades na ganun, talagang ang tilian ng tao sobra. What more pag tinanggal pa shades? Diba? Galing. Tama, hindi ko na-assess yan. Hindi pala bumoto ang mga Revilla. Hindi bumoto ang mga Revilla. Pero ito, Marlon, niyo po ako kung mali si ako. Bong Revilla din ang ikinasira ng maraming survey firms. Laging nasa taas yan. Yun yung mabigat. Tapos ngayon wala siya. Alam mo, mga tae na lang itong mga survey firms na to eh. Parang mas nabuking kayo na kayo ay para sa inyong mga sari-sariling bulsa at hindi totoong datos ang inyong kinakalikot o pinapakita sa maraming tao para magpahayag ng kung ano ang mga tamang impormasyon. Tapos ngayon binabanggit ng mga survey firms na to na galing daw sa mga millennial o galing daw sa mga Gen Z Millennial Z na boto yung nakuha ng Bam Aquino at saka ng Kiko Pangilinan. Ako sorry maniniwala ako dyan. Gusto ko maniwala dyan because yung pamangkin ko high school and alam mo yun, hindi siya, minsan gusto ko siyang i-call out sa GC namin na parang, Neng, kung alam mo na ang kondisyon ng bansa natin ngayon, doon ka magpahayag ng political kaya lang syempre ikakatuwa mo rin kasi bata may sariling opinion. Against all odds siya sa family members namin because we were all for the Dutertes and siya talagang pink siya and Bam and yung mga ganon. So we let her. Tapos kasi sa mga millennials na to, I think it's not about it's the trend, Marlon. For me, yung vote nila is a, dahil yun ang uso, it's a trend hindi vote. na ipaliwanag sa kanila na Yes. sa kanila kasi yun ang mahirap sa murang edad nila utak trapo na sila. It's a Sa trend. murang edad nila, ang thinking nila na walang ibang matinong politiko sa kanila kundi Leni Robredo lamang. Pero wala bang nagmulat sa kanila na may mga malalaking bagay, may mga magagandang issue ang lipunan ang dapat yung pinag-aaralan at dapat Ganda ng talakayan nila. Sarap talagang makinig dito. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe yung ninanamnam, dapat yung hinihimay. Ano yun?
yung mga usaping panlipunan. Yung bicameral report, yung blanco, tama ba yun? Saan tumayo ang Bam Aquino at Kiko Pangilinan patungkol doon sa binunyag nila Atty. Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab? Yung ipinangakong 20 pesos per kilo ng bigas. Bakit nasa ngayon yung mga millennial votes? Naturingan mga bata kayo na sariwang pag-iisip nyo na dapat may gumagabay sa inyo. Nasaan yung 5,500 flood control projects? Diba? Nasaan yung 1 million pabahay? At higit lalo, yung ipinangakong digital infrastructure para lumakas ang bilis ng internet sa atin. Hindi nga eh, kasi nandito nga tayo sa generation ng trend. They Yep. follow the trend. Regardless, Tama naman, tama regardless kung gusto nilang mas buksan pa ang isip nila na ito bang trend na tinatahak ko, tama. Tignan ko nga what is outside the trend. Wala na ganun eh. Tama ka rin, Pam, dahil yun ang uso. Dahil, yun yung sa group chat namin, eto kami, di ba? May hila na lang eh. Pero ang malungkot dito, bata pa lang sila, utak-trapo na sila, dahil hindi nila nilalawakan yung Bata pa lang sila, kups na sila, no? Di ba, Sir Marlon, bata pa lang, kups na. Pero mga ganyan, sarap batukan, no? Ano ka muna, nangingigaw. Baka nga pinggan mo, di mo alam hugasan kung makapagbigay ka ng opinion sa bansa, hindi mo naman alam kung ano nangyayari, di ba? Baka kutsara nga lang nila, hindi nila di ba? Pagkain nyo, pagka nagtrabaho na kayo, naranasan nyo ng lumakad sa kalsada, nagkaroon na kayo ng pamilya, doon nyo marirealize na hindi lang pala kung ano ang uso yun ang nararapat. Dapat pala isipin ko kung ano yung kinabukasan ng mga anak ko. Isipin ko kung paano magiging safety ang pamayanan, di ba? Yun pagka kasi ganun, wala nang pakialam sa buhay, mag-TikTok lang yan, manood lang ng kung ano-ano yan, di ba? Humilata lang sa kama nila. Yung mga sarap pagbabatukan, wala pa namang ambag, akala mo kung makapagbigay ng komento o okay naman, maganda na magkaroon ka ng sarili mong paninindigan, magkaroon ka ng sarili mong tayo sa mga issue. Pero dapat balansehin mo. Tayo naman dito kahit yan si Bam Aquino, ipagpalagay natin, sinabi na nga natin kanina doon sa nauna nating video. Okay, isa sa mga, let's say, nag-umpisa dyan sa pre-tertiary education. Kasi pinangako yun ni Tatay Digong nung panahon ng kampanya. Kaya kung sasakyan niya na magpapanukala, ang sabi ng Tatay Digong, libreng tertiary education. Pwedeng ibito yan. Pwedeng ibito yan, parang yung panukala na gawing culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Pwede hong ibito ni Marcos Jr., pwede hong ibito ni Tatay Digong. Kaya wag yung, kung gusto nyo ibigay ang credit lahat kay Bam, wala namang problema. Pero sigurado dito, katangi-tanging presidente na hinainan ng pre-tertiary education dyan sa Malacanang at kanyang pinirmahan, President Rodrigo Duterte. Huwag kayong, yung mga bata, akala nyo, panahon pa lang ni Gloria, marami nang nagpapanukala ng pre-tertiary education. Bakit hindi natutuloy? Kasi hindi pinipirmahan. Binibito nila. O sinong pumirma? Yun ang problema. Kahit sandamukal na panukala pa yan, kung hindi susuportahan ng presidente, kung hindi rin gustong mangyari ng presidente, walang mangyayari. Kaya para sa mga millennials, yung mga alam mo talagang gagaling sa politika, hindi siya sinasabi magaling tayo. Sinubaybayan natin ang nakalipas na ilang taon sa politika. Yan si Sir Marlon, mas malupit yan Di pa tayo, baka dumidedi pa lang tayo, nagpupolitika na yan. Babad na yan sa politika. Kaya yung mga explanation niya, out of this world, magaling ho talaga. Mahusay. yung kanilang political outlook. Meron din akong assessment dyan. Bata nga sila dapat ginaguide sila. Tama. Ang question dyan is, who are the adults dito sa buhay ng mga batang to? Why are they not sharing them or telling them the reality of the situation? Ang dapat nag-guide sa kanila, unang-una. Guro. Yun yung academe. Yun Asan nga. ngayon ang academe? Bakit nananahimik ang academe patungkol sa issue ng blankong bicameral report sa budget? It diba? is probably and it is likely that the academe is also sharing the same sentiments of these kids. This academe or the leaders of the academe is telling them that this is the trend, this is what we believe in, and this is what we will impose in you. Kasi Kaya itong mga yun nga. academe, Pam, kaya hindi rin sila nagkokomento dahil alam nila na ang makikinabang pag binunyag yung kamalian sa pamamahala ng Marcos administration, alam nila na ang makikinabang dito ay
ang Duterte. Bakit hindi ba sila nagbe-benefit? Tumbok na naman. Pambihira. O yan o. Sir Marlon, malupit. Magaling. Ibang klase. Gagaling Sa talaga. mga Duterte, tinaasan naman ang nila, sweldo nila. Solid. O, binigay yung mga dignidad na dapat sa kanila. Tinanggal sa kanila ang maraming ministerial at administrative work. Yun ang masaklap. Itong mga akadem na to na nananahimik, na sila mismo